Yo, what's up, man? Nirvana MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na, walang iba. Kundi ako lang yun. At kung di ka pa nakasubscribe, men, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedli para at least, men, updated ka sa mga ilalabas nating mga reaction video katulad nito, men. Ito, galing ulit sa atin tong community, men. Shoutout palagi. Suportang solid, men. Shoutout kay Nalin_DC, men. Isa yan, men, sa mga tropa natin na solidong sumusuporta dito sa munting community natin. At ito, men, sabi niya dito, Kuya, maiba naman tayo. Pa-request Sierra Madre by Itiano. So ito, men, hindi ko pa to alam. Hindi ko pa to napapakinggan din. At hindi ko rin kilala yung Etiano. Probably, hindi ko rin sure kung ano ba to, rap or yung traditional na OPM. So ngayon natin malalaman, men, at possible to may kinalaman to doon sa nangyaring bagyo dyan sa Pilipinas, na yung Sierra Madre yung isa sa mga naging dahilan na para humina yung bagyo dahil nga doon sa mga bulubundukin. At spatan na natin to, men. Ganda ng gitara. Tahimik ang nagbabantay sa banta ng unos na balak sumalakay. Tahimik ang nagtatanggol, sinasagupa ang bagsig ng hangin sumisipol. Humagupit man ang bagyo, sinasalo. Woo! Min, sobrang ganda nun, min. Ako, men, parang dun pa lang sa udang yun, men. Sobrang ma-appreciate mo na, men, ng kalikasan na minsan nating sinisira, minsan nating binabaliwala, pero look at what happened sa Pilipinas, men. Siguro kung walang Sierra Madre, mas lalong durog na durog yung mga sasagasaan pa nun. Kasi isa yung Sierra Madre nga sa nagpahina lang naman, men. Kumbaga, pero malaking tulong na yun. Kasi parang na-debunk siya nung isang foreigner na hindi naman daw Sierra Madre yung nakapagpa-stop, pero nakapagpahina, kumbaga, which is makes sense naman kasi kumbaga malaking tulong yun. Though yung mga sa area ng Sierra Madre, ng mga bayan or lungsod or town nga, is yun yung mga ano pa rin, naapektuhan pa rin, pero malaking bagay na rin yun, men, na hindi ganun kagrabe pa ang naging damage sa part ng norte. Nagsisilbing pananggalang, matibay na harang, dakilang sandat at kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Biyaya ka ng may kapal. Ganda ng ano, no? Drums, tapos gitara. Ang pagtitiwala ay isinasandal, nagtatayugang kabundukan, likas na yaman kang dapat pahalagahan. Humagupit man ang bagyo, sinasalo. Ikaw ang nagsisilbing pananggalang, matibay na harang, dakilang sandat at kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Nakakamiss yung mga ganong klaseng gitara, no? Yung mga OPM bands dati, men. Sobrang ka-classic din nun. Parang naalala ko dito yung sa
Kanta yun ng Shackle men eh. Pero hindi ko sure kung anong title nun. Pero may mga gantong part din siya na mga ganun. Ilang ulit na kaming iniligtas, ngunit sa lupit ng tao, ika'y di nakatakas. Sa lupit ng tao, ika'y di nakatakas. Men, legit yun, men. Kasi, ano rin siya eh, men. Parang mahirap din siya in a way tingnan. Kasi, kumbaga, ang magiging katwiran ng iba, parang, dahil din sa industrialismo, kung bakit nasisira or kung bakit nade-develop. Kasi, alam ba, mga kabundukan yung mga palayan. Halimbawa sa Manila or sa Laguna, let's say, 'di ba? Sa Laguna puro mga ano 'yun, puro mga puro mga greeneries doon. Pero dahil nga sa industrialization, men, kailangan talaga magtayo ng mga establishment, mga buildings. So kasama siya in a way, kaya lang medyo mahirap din siya katulad nung nangyari yung issue dun sa Cebu. Yung bundok, tinapyasan, tas ginawang yung kay Slater Young, something like that. Medyo ano yun, hot topic siya. So, napakahirap i-balance kung paano natin siya titingnan in a way. Pero yun nga, yung pagmimina, matik yan, nakakasira talaga ng kalikasan. Pero, at tingnan din natin yung kumbaga, yung isang side na yung mga nagmimina, may mga trabahador talaga dyan na dun lang din umaasa. So, ito naman mga businessman na may mga may-ari ng mga minahan. So, sila yung mas kumikita doon at natutulungan din naman nila in a way yung mga trabahador. Pero yun nga, ang hirap men, sobrang hot topic niyan, sobrang maraming division niyan pag pinag-usapan. Pero yun men, nakakalungkot in a way. Yun no, nakakalungkot daw sabi niya. Sakto. Sa kabila ng lahat, ika'y unti-unting winawasak. Kailan kaya matatauhan at matututuhan na pahalagahan? Kung ang lahat ba'y huli na. Grabe. Yun no, para makatakas kami no sa floods. Kailangan mo sirain yung ano mo para makaano doon sa pinakamataas na parte ng bahay. Grabe yun. Imagine men, sa lahat ng mga, kahit mayayaman dun men or middle class men, kita nyo men, yung mga sasakyan talagang lubog talaga, yung mga gandang bahay men, yung mga mayayaman din talaga, may kaya. Ano rin, sira din, baha din men. Sobrang hirap ng sitwasyon talaga. Ito men, ito yung parang tingin ko dyan men. Sobrang hirap ng sitwasyon, sobrang hirap ng spot geographically ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas men, nasa Pacific Ocean men, talagang dyan nagsisimula yung mga bagyo. Kaya talagang durog na durog lagi, every month na lang may bagyo dyan sa Pilipinas men. Kaya ako nasabing sobrang laki ng factor talaga ng location ng Pilipinas. Is dito men, currently ngayon nandito ako sa Malaysia. At ilang taon na ako dito men, never pa nagkabagyo dito sa Kuala Lumpur, dito sa kung nasaan ako. Nagkakabagyo lang doon sa may parting Sabah, Malaysia. Yung Sabah kasi bukod na island siya, mas malapit siya sa Pilipinas sa may parting Sulu. Doon men, bumabagyo paunti-unti lang, hindi siya katulad ng bagyo sa Pilipinas men. Dito sa Malaysia men, as in walang bagyo. As in zero bagyo.
Tapos pa men, dito naman, regular yung ulan. Siguro ko dahil din doon, regular din yung ulan. Minsan, 1 week mainit, uulan lang siya ng hapon. Talagang predictable dito ang ang ulan eh. Sobrang predictable. Makita mo na kagad yung ulap. Ay, ano na to, paulan na to. Hapon, most likely, ang ulan dito is hapon. Pero hindi siya nagbabaha as in baham-baha. Kaya sobrang, sobrang yung spot talaga ng Pilipinas nakikita ko yung dyan. Tapos yun pa, samahan mo pa ng mga corruption. So, nagkasama-sama namin. Yung spot na, bad spot pa dun sa parting yun. Tapos sinamahan mo pa ng corruption. Wala na sobrang hirap. Kaya palagi, mayroon pa namang meron pa tayong, di tayo dapat pwedeng or mawalan ng pag-asa. Darating din ng araw na magiging maayos ang lahat. Hindi man doon sa location kasi wala na tayong magagawa yun yung parang naisip ko uncontrollable na talaga yung location ng Pilipinas. Babagyuhin at babagyuhin tayo dyan. Pero ang may hope pa tayo doon is mapaayos yung gobyerno kasi yung gobyerno yung magbibigay ng kumbaga ng assistance doon sa mga masasalanta at hopefully yun yung talagang paglaanan din ng tsaka yung irrigation system din na mga maayos. At yun lang muna for this stream at for this video. Shoutout sa ating tropa na sinalin. Ingat palagi, good vibes, subscribe. Peace!